Hello guys, welcome to today's Topic TV. Ingat po tayo mga kababayan, lalo na sa may mga negosyo dyan, siguraduhin na orient nyo na ang inyong mga staff bago nyo ito iwanan. Dahil isa namang kababayan natin ang nabiktima ng isang nagkunwaring delivery boy sa isang laundry shop. Sa video makikita ang isang lalaking nakaitim at nakasuot ng face mask kausap ang isang staff ng laundry shop. Ayon sa lalaki nagde-deliver, umano sila ng downy at ngayon na lang daw sila magbababa ng items imbes na bukas dahil daw may outing sila kinabukasan, na agad namang pinaniwalaan ng tindera. Tinanong pa ng lalaki kung nasaan ang amo nila, sinabi naman ng babae na nasa bahay pa nila at mamaya pa pupunta. Kaya ang sabi ng lalaki ay tatawagan na lang niya ito. At sumang-ayon ding ang babae. Ang lalaki na may kunwaring tinawagan ang amo ng babae para ipakita at kumbinsihin ang babae na legit ang kanilang transaksyon. Ano po? O paano po yung kasi may outing kami bukas dapat ngayon po? Kano na po? Dahil ako dapat po nga. Ang lalaki na may sinabi pa sa babae na kumuha ng listahan para ilista ang presyo na kanyang babayaran dahil 3 box daw ang kanyang ide-deliver. At bukod pa sa halaga na kanyang ide-deliver ay may balance pa daw ito na di pa nababayaran. Abay magaling. Ito ba kayo tatlong bata po? May outing po kasi kami. Naka-bread line mo rin daw, 1,285. Manayan mo mong Thank you. 6, ako, 8, 340 lang, 6. Tama po. Gawa ka daw, kopya mo dito. At dahil nasa malaki-laking halaga ang kanyang pinapasulat at para lang makasiguro sinabi nito sa babae kung magkano lang daw ang pera niyang hawak. Baka pwede na. At dito para lang hindi magduda ang babae biniro pa niya ito na nakasimangot daw ito. Taktika niya lang ito para lang sumunod ang babae sa sinasabi niya. Magkano lang daw ang cash mo, check mo doon muna. O ba nakasimangot? Hindi po, binibiro ko lang po. Opo. Hindi po nakasimangot. Kuya! Opo, binibiro ko lang. Mansar lang naman dito. Mansar. Opo, kasi 3. Opo. At dahil sa medyo kukulangin ang perang hawak ng babae sa halagang 3 plus na hinihingi ng lalaki. Sinabi nito sa babae na kung may pera daw siyang hawak, hiramin na lang muna daw at babayaran na lang ng kanyang amo mamaya pagdating para lang mabuo ang pera. Abay matindi sa diskarte. Kung may pera ka daw. Opo, bigyan na lang doon yung mamaya. Ano pa tawag nito? Isama ko po yung sa unpaid. Kung may sasama po tayo sa answer, sige daw. Basta bubuhin ko siya ng 3. Opo, mamay tayo. Para po pula ka po nililigan. At dahil kinapos ang perang hawak niya at hindi ito umabot sa 3.8, napilitan tuloy ang babae na kumuha pa sa sarili niyang bulsa. Kung may pera na daw, kano daw? Opo, kuwentin. Opo, mabubuo daw. At talaga namang sinisiguro pa niyang mabuo ang perang hiling niya. Mga kababayan, magsilbi po sana itong paalala sa ating lahat, lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga tindahan at negosyo. Huwag po tayong basta maniniwala sa mga taong biglang magpapakilalang delivery boy o representative ng kung anong produkto, lalo na kung may hinihinging pera. Siguraduhin po muna natin sa ating amo o sa mismong kumpanya kung totoong may darating na delivery bago maglabas ng anumang bayad.
Sa panahon ngayon, maraming manloloko ang gumagamit ng iba't ibang modus para makapanloko ng kapwa. Kaya doble ingat po tayo at huwag basta magpapaniwala sa mga tawag o kwento na hindi naman natin sigurado. Mas mabuti nang magtanong at mag-verify muna kaysa magsisi sa huli. Kung may nakakilala man po sa lalaking ito o may impormasyon tungkol sa insidenteng ito, mas mabuting ipagbigay alam agad sa kinauukulan upang hindi na siya makapambiktima pa ng iba. Wait pila. Wala nang panutuloy. Wala may kopya ko isa. Ay, sobra ka po. Kabisado mo na siya. Bababa na namin.